fellow Team Authentic all over the world! Samahan niyo po kaming bumalik sa Iloilo City! Paano nga ba mag-commute from the airport going to the city? Mag-i-stay din tayo sa isang budget hotel na maganda ang location, katapat na katapat lang ng SM City. Kasama na ang breakfast, meron pang swimming pool. At syempre, magdi-DIY transportation din tayo going to some of popular attractions ng Iloilo City. At saan nga ba tumatambay ang mga locals? Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubok po kayo via Agoda, hotels man yan or activities, heto po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Maulang hapon, everyone! Mahayong adlaw, guys. From Manila na umuulan. Ngayon, nandito tayo sa Iloilo City na umuulan pa rin. Blessing yan, gano'n talaga. So in this episode, i-refresh nga natin paano nga ba tayo makakarating sa city center from Iloilo International Airport. Sasakay lang tayo ng van. Ang alala namin before, magkano ba best 100 or 150? O, tignan natin ngayon. In 2026, kung magkano yung pamasahe. Ayun naman yung maganda kahit papaano, umuulan, pero hindi naman mahirap yung transportation kasi paglabas meron ka agad van. Ay, lumakas yung ulan. Blessings. Paglabas lang natin ng airport, tanong lang tayo rito. Ang alam namin, nandito lang yung mga van papunta ng SM City Iloilo. 100 pesos pa din. Para na. Doon na tayo sa SM, bababa. And then yung accommodation natin nasa tapat lang ng SM. Sige po, dito sa unahan. Di ba guys, yun ang kabilis. Sabi sa pangyayari, nakapwesto ka agad tayo sa unahan. Tapos yung natin, yung hotel natin, yun din yung napag-stayan na natin last time, yung Injap. Kasi yun yung pinili natin para katapat lang ng SM. Itong bababaan natin. Mga 35 minutes, nandito na tayo sa SM. And then, eto na yung accommodation natin, yung Injap. Ayan. Ito yung Injap. Tapos, ito yung SM. So, ang gagawin namin, kain muna kami guys ha. Hindi na namin kayo isasama. Tapos, magkita-kita na lang tayo kapag ka mag-check-in na tayo. Ginabi na tayo. Nakatawid na tayo. And, eto na. Papunta na tayo sa ating hotel. Injap Tower. Ito. Oh, ito yung harap niya. 7, harap tuloy. Ibaba niya. Merong 7-Eleven. So, convenient na convenient. Tara na. Check-in na tayo. Thank you po. Magandang gabi po. Ito yung lobby area nila. Maliit lang siya. Tapos, meron ditong lift. 3. 1,
2, and 3. Diretso room tour na tayo. Yung room natin ay nasa 20th floor. And then, yung breakfast daw natin tomorrow sa 21st floor. 6 a.m. to 10 a.m. Marami namang lift. Yun nga lang sa taas kasi na. Sa taas ng room natin, may waiting talaga magaganap. Ito lang sa 15th floor pala. Ay, sasapit na. Akyat na tayo. Maraming salamat po. Sa 20th floor. Ay, yung 20th floor na siguro yung pinakamataas. Oo. Yung 21st siguro, as in restaurant. Hindi ko na maalala talaga to. Ay, may 360 degrees nga pala to. Salamin. Oo. Oh, ito yung mga person from Manila to Iloilo. Tara na. So, unan. Ay, ito. Ito na kaagad. Kaharap kaya tayo ng SM. O, syempre dahil hindi naman to staycation, diretsong room tour tayo. Mabilisan. Ay, ano talaga, katulad talaga siya ng Hotel 101. Tapos yung pangalan ng room natin, Happy Room. So, ayan na kaagad. O, kitang-kita nyo na, ito kaagad yung kapag hindi staycation, ganyan na talaga siya. Buksan natin yung mga ilaw. So, meron dito, ay, isang single bed, and then isang double ba to or queen size bed. Ayun yung AC natin. Tapos, meron doong desk. Smart TV. May microwave. May pre-bottled water. May initan ng tubig. Meron ditong mini fridge. Ay, may sink din. Tapos ito yung ating cabinet. At ito na yung ating toilet and shower area. May bidet. So, ayun pa yung hair dryer. So, same na same nga sa Hotel 101. Kasi ang alam namin, sister company talaga sila. And heto nga yung ating view. Ang SM City Iloilo. Ang taas natin. Grabe, nagmukhang maliit tuloy yung SM. Kitang-kita natin yung ano, yung kalsada. Ganda din, no? Actually, ang linis ng Iloilo. From the airport pa lang, yun na yung pansin namin. Oh, ang taas natin. Nagmukhang maliliit yung mga buildings. Yun yung park-in. Oo. Ayun yung park-in by Radisson. Nakapag, na rin tayo, stay na rin tayo dyan nung unang beses natin dito sa Iloilo City. Ang pangalan nga guys ng ating hotel ay Injap Tower Hotel dito sa Iloilo at yung room na kinuha natin ay Happy Room Double Bed at ang presyo niya per night ay 2,602 pesos kasama na yung buffet breakfast. Yes! So ayan, napakasimple lang makapunta sa city proper from the airport. Isang sakay lang, van lang. And then yung hotel naman natin, apaka-convenient din. Katapat na katapat lang ng SM. So, magpahinga muna tayo ngayong gabi. And then bukas tayo mag-explore ng very light lang. Ang daming pwedeng puntahan dito sa Iloilo. Pero syempre, hindi naman yung lahat mapupuntahan natin. Ang talaga excited kami sa food Sa trip. food trip. Kasi di ba marami ding sikat na kainan dito sa Iloilo. At hindi lang kainan, yung mismong pagkain. So kahit saan na lang, hindi kami titingin kung ano yung popular na restaurant, pero yung kung ano yung popular na food. pagkain. Kita-kita tayo bukas! Good night, everyone! Good morning, everyone! It's breakfast time. Kaunti pa yung tao. It's 7:30 a.m. Mabilis na napakita namin sa inyo yung breakfast. Kain muna tayo bago tayo mag-explore. May fruits dito. Thank you.
Then, may coffee. Ito yung ulam nila. Giniling. Pero again, iba yung pangalan. Or kadil. Garlic, parmesan chicken, ham. Ay, sayote, tsaka Ay, carrot sarap sarap. Then potato. Pancit chow mein. Sa side of egg pops ka. Eggs. And then, of course, Ang paborito niyo na rice. Ito yung view natin. Almost 360 degrees. Kasi alam nyo guys, kahit doon sa room natin, kasi sa 20th floor tayo, so ito 21st, almost the same yung view. Kitang-kita kung gaano kalinis ang Iloilo City. Ito lang ha, itong mga kalsada nakikita namin. Tapos ang green-green niya pa. Kain lang muna tayo. Tapos labas agad. Para makapasyal na tayo dito sa Iloilo City. Pakita lang pala namin sa inyo ng very light. Itong swimming pool. Sa ganitong panahon, mas lalo ko siya na-appreciate. Nung una natin itong nakita, parang sinabi ko, ay parang hindi inviting. Nung first namin ditong visit. Kasi galing tayo ng Radisson. Pero ngayon, appreciated ko siya. Parang ang sarap munang maligo. Wala pang 10 minutes. Nandito na kaagad tayo sa Molo Plaza. Ang dami na rin dito kainan, no? May inasal, chowking. So dito lang tayo ibinaba. Tapos kaunting lakad lang. Ang ginawa nga pala natin, tumawid nga lang pala tayo sa SM. From our accommodation, tawid sa SM, then sumakay na tayo ng Egypt. Ang binayaran natin ay 15 pesos each. It's 9 a.m. Agahan natin para medyo ano tayo, marami-rami tayong mapuntahan. Ay, hindi pala marami mapuntahan. Mas marami tayong manamnam. Yung oras natin mahaba-haba sa Oo, kasi medyo konti lang yung pupuntahan natin. Sa harap lang ng Molo Church, ito yung bibingka. Nakatikim na rin tayo last time yan. Tapos ito na yung Molo Church. May pausok na effect. Oo. Ang ganda, no? Ay, ang ganda. Ganda. Nung last time na pumunta tayo, if I'm not mistaken, sarado ata to, or hindi tayo, ay ginagawa. Basta ganon. Yung pa sa punta natin, o sa gilid tayo dumaan, o ngayon tignan nyo naman. Dito tayo mismo sa harapan. Ganda din. Heto na nga ang Molo Church, or officially, the Santa Ana Parish Church, a feminist church of the Philippines, the only Gothic-style church outside Manila, and also declared as National Historical Landmark. Itinatag siya noong 1831 gamit ang white coral rock, and it stands as a vital cultural, religious, and architectural icon in Iloilo City. Ang pinaka-main patron nga pala nila ay si Saint Anne, the mother of the Virgin Mary. And yun din yung patron saint ng Molo.
Ngayon naman, tatawid lang tayo. Nandito naman yung Molo Mansion. Medyo na-weird lang ako ng very light. Konting-konti lang naman. Kasi may nagmimisa halimbawa doon sa simbahan. Tapos itong park, nagpapatugtog siya na ano. Ang lakas ng music kaya, no? Oo. Diba? At ang lalaki talaga ng speaker. I mean, nakapalibot talaga yung speaker. Ay, meron pala dito. Pakita natin yung speaker. Ito, for example, meron dito yung speaker. Ayan, Ayan, tumutugtog yan. Tara na. Baka maano pa tayo. Copyright pa tayo. Ito na yung Molo Mansion. Tapos nakakain na rin tayo dito or nakatikim na tayo dito ng Pansit Molo. So, yung next natin kakainan ng Pansit Molo, sa ibang lugar naman tayo. Ayan Molo Plaza. Ay, ang ganda na sa bahay. Ang ganda dito. Video pala muna. Ay, anong pala muna tayo dito? Picture. muna tayo. Tawid na tayo. Iconic. Itong Molo Mansion was built in 1926. Nababasa lang naman namin information, guys. And ito yung first home nila Doña Petra Lacson and her husband Stanislao Yusay. Tapos, nung umalis na sila, ang naging may-ari na nito ay yung former governor ng Iloilo na si Governor Timoteo Consing Sr. Tapos ngayon parang nababasa namin, ang may-ari na daw nito SM. Yung loob nito, actually, puro mga souvenir items na yung tenda. Tapos ito, may mga kainan dito. Dito tayo Pansit Molo. Pansit Molo last time. Ang ganda din. Love the Philippines! Tara na, pasok na tayo. Ito. Good morning po. Ito mga souvenir shops. Ito pa. Ang tanong natin kung lahat ito made in Iloilo. Madama na po ito, mga made in Iloilo lahat or hindi po? Isang supplier lang po. Opo. Akala ko made in Iloilo lahat. Ang ganda din ito, Magkano kaya yung ganito? Magkano yung ganito? Best tanong mo para magka-idea tayo. Ay, baka naman may price na. 249. Pwede na. Bili na kayo, guys. Pinasa sa kanila. Sige na, bili na kayo. Bili na kayo nito. I-mine nyo na to. Lapas Batchoy. Yung Lapas Batchoy. Yung sa itaas pala, for events lang siya. So, ang talagang makikita lang natin itong ibaba. Actually, ang maganda na lang dito kahit pa paano na-preserve, no? Yung labas makikita nyo naman parang yung ano niya, yung design niya, ano pa rin, medyo, yung ano niya, makaluma. Itong sahig. Ang hindi lang namin alam kung ano, original pa ba to? Or hindi na. Tara na. Hindi naman tayo bibili ng pasalubong. Naka-isyoso lang. Chismis. So, dito sa lugar na to, dalawa kagad yung mapupuntahan nyo. Molo Mansion at saka yung Molo Church. Pakita lang namin sa inyo yung mga kainan dito. Saan tayo kumain ng Molo Best? Dito, di ba? Sa Happy Endings. Tapos, ito pa yung ibang kainan. Diyos mio, hindi pwedeng uuwi kayo from Iloilo na hindi kayo nag-food trip. Totoo yan. Kasalanan. Alam niyo naman ang Iloilo. Ito yung ang tinatawag ang ano, ang tawag nito, kusina ng Pilipinas. Nandito talaga. Ayan, daming kainan. Lapas Batchoy din,
Halos lahat. Pancit Molo, meron din. Kayo na yung mamimili. Oo, isa lang. Yun lang yung isang tindahan. Next up na tayo guys, punta na tayo sa kanilang River Esplanade. Kami ni Mel, ang gagawin na lang namin, maglalakad tayo ng up to 15 minutes. Yes. Pero nadaanan na natin siya kanina. Oo, kanina. Kay Google Map, 15 minutes lang. Pero pakiramdam ko mga 10 minutes. Malapit lang. Carry na natin yan. Pero again, kung gusto nyo sumakay, meron naman ditong sakayan. Ayan. Pabalik lang uli tayo. Ito yung sakayan. Nasa tapat ng Mang Inasal. Nandito sa Chowking. Malapit lang naman actually. Muntik na nga namin siyang unahin. Pero sabi ko kasi kay Enzo, mas magandang unahin natin yung simbahan muna. Lakad lang tayo. Guys, dito tayo galing. Actually, mga 5 minutes walk lang, nandito na tayo sa Iloilo Esplanade. Kumbaga, ang laki kasi nitong area. Ang tinuturo kasi sa atin ni Google Map kung nasaan yung IM Iloilo na signage. So dito pa lang, Esplanade na siya. So syempre maganda rito hapon. Para medyo makulimlim na. Kaya lang kasi meron kaming gustong pag-sunsetan. Tapos ito kasi yung malapit sa Molo Church. Early mornings and then sunset. Marami daw ditong nakatambay at saka nagja-jogging. Ayan o. Grabe no. Ang linis ng Iloilo. Tignan nyo, pati yung ano nila, river. Oh. Mga dahon to. Kung meron mang medyo lumulutang dahon siya. Hindi as in basura. Walang plastic na. Tara, lakad tayo dun sa I am Iloilo. And konting walk lang. Hindi pa nga natin natapos itong tulay. Oh. Ito yung tulay na dadaanan. Kung sumakay kayo, sandali lang din pala. Hindi pala kayo makakababa dito. As in doon din pala kayo mismo ibababa. Wala palang babaan. Ito na kaagad yung I am Iloilo. So itong Esplanade yata, paikot lang talaga siya. Kumbaga paikot siya dito sa river. Ay hindi. Sorry naman. Pagka nag-jeep kayo, meron pala, ayan, pagbaba ng tulay, dito pala yung daan nyo. So, pwede kayo dito para diretso na kayo dito sa I love or I am Iloilo na signage. Ay! Kumulimlim! Dumating tayo kahapon ang ano, ang ulan. Ngayon naman, tignan nyo, ang araw-araw. Ang maganda dito, ano pa to, di ba? Mga ano, tawag dito, mangrove to, di ba? Or hindi? Ay, hindi ata. Mangrove. Mangrove nga. Oh. Ang green-green pa rin talaga ng Iloilo. Oh, yung sarap ng hangin. Oh, tapos bay ganitong oras, oh. Parang tinatawag kami nito. Kaya po tayo. Ato, kainan yata to. Pwede tayong mag-drinks lang muna. Well, ninanamnamang Esplanade. So, ito lang naman yung ganap dito. Namnamin yung lugar, di ba? So, maganda na nga lang din dito, kahit papaano, nagkaroon ng area yung mga locals. Kapag gusto nilang tumambay, lalo na siguro kapag after work, no, or after ng school. At saka ang maganda sa spot natin, tanong natin yung Molo Cathedral. Yes. Nakakatuwa lang na yung meron pa rin silang area na yung kumbaga makakahinga ka ng fresh air. Ayun nga, yung after mo magtrabaho, tapos after mo, pumasok sa school, pwede ka ritong mag-review. Instead na magre-review ka sa Starbucks, Star City tuloy. So dito ka lang, di ba, namnamin mo yung ganda ng lugar, yung pagiging peaceful ng lugar. And then, gumana naman yung imagination ko. Imagine mo nyo na lang kung meron dito nagre-river cruise. Totoo. Ang ganda rin kasi nitong river na to. At saka iba kasi yung fascination din natin sa river cruise. Siguro. Nakaka-add siya ng ganda ng Yes. ng And at ang dami nating nakita ng mga river cruise na sa totoo sila, mas maganda pa yung river na to. Yes, Itong river na to. Pero yun, yung sa kanila, nagamit nila for tourism. Pero syempre, siguro baka ano pa tayo ng kaunti. Aaralin pa yan na wala dapat masirang ganito at ang makikinabang talaga local. So, ayan lang yung ganap dito sa Esplanade. And now,
punta naman na tayo sa Haro Cathedral. And based guys sa research natin, magdadalawang salin tayo ng sasakyan. Yes, tapos ang pagkakaalala ko, nakapunta na kasi tayo doon last time, parang isa yun sa mga sentro dito, Oo. di ba? Pati doon din natin yung mga main transportation Yung mga hub. transport hub daw, doon talaga sila nagkikita-kita. From here, sakay lang tayo ng Mohon, tapos bababa tayo sa SM, doon sa accommodation natin. Tapos from SM, sakay lang ulit tayo ng isa pa. We are back here in SM. Tapos ito nga uli yung accommodation natin. Napaka-convenient. So from here, isang sakay pa tayo. Pero naisipan muna naming mag-DQ break to beat the heat. Pasok muna tayo sa loob ng SM. Quick stopover muna tayo guys. Yes. DQ time. Grabe yung init sa labas. Nakakatakot. Baka mamayang hapon naman, ulanin naman tayo. From SM, tumawid lang tayo ulit dito sa accommodation natin. Dito daw yung sakayan ng jeep papuntang Haro. Pero dito daw wala ng e-jeep. Yung regular na jeep na. Tapos, meron namang nag-o-offer na tricycle. 50 pesos, dalawa na kami ni Enzo. Which is sa totoo lang, pwede na din ha. Kapag ka mahirap sumakay, pwede na yung 50 pesos sa dalawa. After kulang-kulang, mga 10 minutes lang, no? Nandito na tayo sa Haro Plaza. And ganun pala dito, yung plaza, nasa anong lagi nun, katabi, Or katapat. or katapat, simbahan. So from Haro Plaza, ito na kagad yung Haro Cathedral. Tapos ang binayaran nga pala natin ay 13 pesos. So kung nag-tricycle tayo, that's 50 pesos. Pero yung tricycle naman yata pwede yun up to 4. So kung apat kayo, carry na yung tricycle. Ito kapag kahapon, matao din dito. Tapos ang dami rito, di bang tindahan sa paligid. Pero by this time kasi, kaunti pa. Tanghali pa lang eh. Tara, punta tayo. Alam nyo itong Haro Church, isa to for us sa pinakamagandang church din na nakita namin. Maliit siyang tignan pero iba talaga yung design niya. At ang alala ko dito, pwede umakyat. May hagdan dyan eh. Ang tagal na rin kasi, pero tingnan na lang natin. Guys, ito na lang yung plaza, meron namang mga music. Kasi yung mga speaker dito magkakatabi na. Diba? You're beside me all the Diba? Nakakaloka. Merong music yung plaza, tapos katapat, simbahan. Ay, ang taray, merong free. Free Sprite, oo nga. Free, Ang taray, merong free Sprite. Nakasakto tayo lang. Pag sinuswerte ka nga naman. Doon sa kabila. Tara. Kasi may picture. Why not? Baka maging model pa tayo ng Sprite. Tara. Ayan na yung Haro Cathedral. Pero bago yan. Tapos binubuksan na. Picture daw muna tayo. Cheers! Thank you po. Meron tayong Sprite. Saya kayo ng free. Charot. Tapos na tayong mag-free Sprite. Ito nga pala yung bell tower ng Haro Cathedral. Nahati siya sa ng daan, oo. Pero usually naman talaga yung unang panahon, parang ganito yung bell tower nila, medyo malayo sa Ay, hindi. Kasi yung doon sa Paway, katabi lang din yung bell tower. Ito na yung Haro Cathedral. Tawid lang tayo. Hoy, bes, wag kang dumalawa ha. Hindi pwede yan. Give chance to others. Tara na. Ito na yung the historic Haro Cathedral. Dito tayo sa sa gitna Sa dumaan. main gate. Oo. Yung history nga pala nito, nahimay na natin ito nung unang punta natin. So ngayon, mga general information lang tayo na nabasa lang din naman namin. Ito na yung Haro Cathedral. Ito yung
religious center ng Western Visayas. At ito din yung home ng The Miraculous Our Lady of Candles. Kasi parang may event, parang may nagmimisa. Dito na lang tayo sa taas. Ito yung Our Lady of Candles. Houses the 400-year-old stone image of Nuestra Señora de la Candelaria, the official patroness of Western Visayas. And from here, ito yung ating view. Nasa sentro pala natin yung Bell Tower. Ayan. Pag-akit nyo rin dito, merong something na peaceful, no? Kahit ang naririnig nyo yung mga jeep. Pero pag nandito na kayo, mas peaceful na siya. Lalo na ngayon by this time, wala naman masyadong tao. Actually, walang tao. By this time, kaming dalawa lang ni Enzo. Kasi nga siguro tanghaling tapat. O tara, baba na tayo. And syempre, papaliparan natin yan ng drone para mas lalo nyong makita yung ganda ng Haro Church. Ito na ulit yung ganap natin, guys. Magsa-sound trip na tayo. Ang gaganda pa naman ng kanta. Ngayon ko na naisip ko nga, no? Parang pag tinignan mo siya, parang weird na yung plaza, merong mga speakers, tapos katapat siya ng simbahan. Yun lang na may medyo weird. Pero totoo, nakaka-relax naman talaga lalo kapag merong ganyan, oh. Kesa Ganda naman, ng kanto. yes, kesa naman meron kaming napupunta mga lugar na sila may dalang kanya-kanyang speakers. Diba? Ito mas maganda, centralized. Ganda nung kanta. Tapos again yung hangin, sarap magmuni-muni. Alam niyo, ito yung sinabi ko kay Enzo. Meron tayong mga seating pinupuntahan na gusto lang natin siyang puntahan. Sabi ko sa kanya, bukod sa Metro Manila, pakiramdam ko kaya kong tumira dito sa Iloilo. So kung titira ako sa ibang lugar, mas pipiliin ko to kaysa Cebu. Pero dapat, mas maraming flights dito. Para mas madali natin siya, makaikot o makapunta sa mga sulok ng mundo. It's 4 p.m. Nandito ulit tayo sa SM. Sasakay tayo papuntang Capitol dahil pupunta tayo ng Fort San Pedro. Pero kailangan daw natin magdalawang salin. So, since dadaan na rin naman tayo ng Capitol, pasyalan na rin natin. And after mga 10 minutes lang naman, nandito na tayo sa Capitol. Tara, lakad lang tayo. Sinakyan pala namin ay City Proper. Tapos ngayon ko lang naisip, ay, ibig sabihin, wala pala kami sa City Proper. O, kaya pa rin mga nadala namin, nandito na yung mga schools, ganyan. Baka ito nga yung City Proper. Tapos ang binayaran natin ay, 13 pesos ulit. kumbaga yun siguro yung dito, minimum. Oh, sorry naman, again. Ang linis! Nakakatuwang makakita ng city na napakalinis. Ayan yung mga nakikita natin nga, yung mga laglag lang ng dahon. Kaya actually, kahit dun nga sa taas,
sa room natin. Pag tumitingin kami, grabe. Kita-kita talaga kung gaano kalinis yung lugar. Ay, dito ka pala kapag para lugar lang. Pagsaya lang. Oh, ito yung Capitol. Ito rin, no? Hindi pa natin ito napupuntahan. So, kumbaga, yung pinuntahan natin now, mix siya ng ano ba yung mga dapat puntahan, yung mga popular, and yung iba naman dito, yung hindi pa namin napuntahan last time. And yung dalawang last na pupuntahan natin, ano na lang, relax. relax na lang tayo. So, ito naman, dinaanan lang natin kasi nga, dito rin yung sakayan papuntang Fort San Pedro. Nasaan na yung ano nila? Bes, ito na ba mismo? Ah, ito na. Iloilo Provincial Capital. Saan doon sa labas yung magandang picture? Ganda din. Actually kasi yun nga ang nakaganda nga kasi, green na green pa din. Tapos yung pansin nyo, sa mga ganitong lugar, yung mga Capitol, City Hall, sa hapon mga nagiging tambayan din yan. Ayun yung wala baka sa amin lang, doon sa Malabon na Botas, hindi ganun. Kasi yung doon sa Malabon, sa amin, yung City Hall, wala namang bakanting lote. Paglabas mo, palengke agad or kalsada. Ito hindi. So yun yung maganda. As in, natatambayan pa talaga siya. And then, katabi niyan, nandito yung Museo Iloilo. Huwag na tayong mag-museum, ha? Pero kung gusto nyo lang, ayan, meron dito. Actually, marami namang museum dito. So, kung limited lang din yung time nyo, pili lang din kayo. Pero kung mahilig talaga kayo sa mga museum, ay puntahan nyo lahat. Tignan natin kung magkano ang entrance fee. Kung meron. Ito rin yung entrance fee, 50 pesos lang. Tapos open siya ng Mondays to Saturdays. 9 a.m. to 5 p.m. Nakalabas na tayo ng Capitol. Ang ganda nito, Ang ganda rin mag-picture. So, baga ito siya showcase nila, yung rich culture And history. ng region. Representation ng murals na. Yes, yun nire-represent niya. Anong gumawa niya, mga various artists from Iloilo, of course. O tara na. Babalik na ulit tayo doon sa kanya, tatawid tayo. Sasakay ulit tayo ng isa pa, papunta na ng Fort San Pedro. Doon na tayo magsa-sunset. Yun ay kung mabibiyayahan tayo. After mga 5 minutes lang, ang lalapit lang actually kapag sinasakay siya. Nandito na tayo sa Fort San Pedro. Pero guys, ruins na siya. Kaya tayo rito pumunta kasi nga, isa daw to sa merong pinakamagandang sunset. Ang humihila sa amin itong mga street food. Alam nyo naman, di ba? Hindi pa namin kayang mag-umad. So, kumakain kami twice a day. So, last na kain namin breakfast lang. Pero yung shop, counted ba siya as kain? Hindi nyo. Sige na nga. O, hindi pala. Kasi kayo paano merong kumbaga, window? kumbaga heavy meals. May window. Dalawa lang. It's either breakfast kami, tapos dinner, or lunch at saka dinner. Ito na pala siya. Ruins na siya. Ay, tingnan natin kung pwede kumano doon. Tara, tingnan natin. Oo. Hindi ka. O, dito, puro locals. Isa rin to sa mga tinatambayan nila. Kasi nga, maganda daw ang sunset. But unfortunately, mukhang walang magandang sunset na magaganap now. Sobrang maulap, tsaka sobra yung hangin. Hindi rin makakapagpalipad ng drone. Tatry mo pa ba? Try natin magpalipad. O, tatry lang. Tapos ito nakikita natin, guys. It's Guimaras. Katapat na natin Guimaras. Tara, punta tayo dun sa sa ruins. Gusto ko makita. Ay, dun sa picture na nakikita namin, kahit pa paano, meron pa. Dito wala na. Baka na.
nire-renovate na siguro or may gagawin ng something. Pero ang daming tao. Ang daming tao doon, tara, punta rin tayo doon. Ay, oo. Magano na lang tayo. Habang tumutuloy, magano na lang, best. Pray ka siya. Ito, tabi tayo rito kasi ito hinarangan na. Private property na ata siya. Aba kaya ano? O sana. Grabe din yung Guimaras, no? Tingnan nyo naman, pag nakita nyo yung Guimaras, puro ano, bundok tuloy. Puro puno. Forest na forest pa rin. Yung last na nagpunta tayo ng Guimaras, yung napuntahan namin, kumbaga isang side lang. Ay, o best paano na yan, may kasalubong tayo. Ano tayo? Oh my gosh. Best nang laki yung ulo ko, promise. Natakot ako. Tapos pag nalaglag pag tayo, nalaglag, diretso ka kasi Diretso tayo ano. dun sa baba kasi madulas. Madulas. Ano ba ito pinaggagawa natin? Kasi, ito na yung Rubens. Nakikita ko na, kahit pa paano, may bakas pa. Tara, nandun nga siya sa dulo. Oo nga. Hahanapin natin yung bakas. Pero parang may mga turista din, no? May tourist. Pero may guard na din, oo. Nandito na tayo sa dulo. Sarado nga. Oo, silip na lang tayo. Ay, sarado nga. Drone is the key. Kaya lang, lakas ng hangin. Oh. Pero ang sarap dito tumambay. Alam niyo ang ano, ang lakas ng alon dito. Tapos, ang lakas din ng hangin. Ay, yun yung ano, beso. Yung roro ng Pagimaras. Aray ko. Actually, kitang-kita na dito yung signage ng Guimaras, yung colorful signage. Ayan yung sinasakyan na roro going to Guimaras. Kitang-kita na yung Guimaras sign. Pasensya na, ang lakas ng hangin. Ganun na tayong kalapit talaga sa Guimaras. Babalik ba tayo ng Guimaras? Parang gusto ko magmangga. Yung isang portion lang kasi yung nakita natin doon last time. Tapos yung kumbaga, nag-research lang kami that time nung ano yung popular. Nung tinitignan namin siya now, meron pala doon mga beaches, ang laki pala nung Guimaras. So let's see. Based sa history niya, itong Fort San Pedro was built in 1602. Tapos dati daw kahoy pa yan. Naging bato lang siya noong 1616 nung nagkaroon ng Dutch attack sa Iloilo. Tapos dito rin daw nakita yung Lady of the Most Holy Rosary na ngayon ay nasa San Jose Church na. O ngayon, wala na rin. Ruins na siya. Or baka nagkamali tayo, bes. Baka meron pa iba pa rito ano. Di ba isa nakikita kong picture ganito talaga eh. Tara. Ang dami nagfi-fishing. Tapos yung ano nila, ano tawag doon? Pain? Hipon? Hindi. Ay, oo, hipon. Ay, yung heavy. Oo. Akala ko sabi mo, ibon. Yung maliliit na Oo. po. Ano to? Ano tawag doon, bes, yung pinuntahan natin sa Zamboanga? Pahali. Relax lang. Pahali means relax. Dito na sila nakatambay. Kung meron lang sanang magandang sunset, kitang-kita natin. Feeling namin dito, doon yata, no? Wala. Actually, Sunset? wala nga kaming ano eh. Wala nga kaming makitang kahit kaunting bakas ng sunset. Ayun, no, yung sa itaas. Kaso nga lang. Oo, wala. Sobrang ulap. So, tambay na lang tayo. Ano pang gagawin? Mag-street Oo. food. Ito ang gagawin. Mag-street food na tayo. Napakaraming pwedeng puntahan dito sa Iloilo. For example, sa gabi, pwede kayo mag-festive walk, which is napuntahan na rin naman natin last time. So, kumbaga yung pinuntahan namin now, yung iba napuntahan na nga natin. Tapos ito naman iba, yung gusto na namin ma-experience, yung relax na ano lang, na itinerary. Kasi kung tututurin naman natin lahat, so hindi rin naman natin may enjoy. Pero yung iba, baka makita nyo pa sa mga susunod. So ngayon, kain na tayo. Street food tayo dito. So eto, certified, where the locals eat. Kasi yung doon sa ano, hello po, yung doon kasi sa festive walk, sa totoo lang, medyo mahal pa ha.
Kasi parang tourist ano na din. Ay, pag kumain ka na, may free talaba. Yes, May sir. free talaba daw. Kami Ito yung yung mga pinakaunang ano. na nagtatalaba dito sa Ah, Park talaga Street. po. Yes po. Ito yung mga paninda nila. Sige, lakad lang po muna kami ha. Thank you po. Check niyo yung page namin, sir. Sige po. Oh, ito. Ito po yung name. Oh, sila daw yung kauna-unahang gumagawa ng talaba. Kaya free talaba na kapag sa kanila daw kumain. Hello po. Street food. Thank you po. Oh, may shawarma. Street food. Ano street food? Isa pa. Tusok-tusok. Ito yung mga mabilis ang pagkain. Yung hindi ka maghihintay ng matagal. Ito pa, oh, ihaw. May talaba din. Tapos may daing na bangus. Tara. Lakad pa tayo dito. Ano yung best pusit? Mango Graham. Dried pusit. Oh, dried pusit. Tapos street food ulit dito. Hello po. Ayan. So kung gusto nyo ritong tumambay, meron naman kayong makakainan. Ito na yung ating order. Umorder tayo isang bangus, 230 daw. Basta kayo na pala bahala sa presyo, guys. Kasi nag-iiba-iba pa. Natatawa rin si ate. Nag-iiba-iba pala yung presyo. Depende sa ano. Chorizo. Chorizo to. O sige, tsaka isa po niyang chorizo. Tapos ano pa, bes? Ito pork naman. Ito bestseller namin. Ano yan? Ano to? Ano to? Barbecue. Yung sa baboy. Okay. O sige. Kuha rin tayo niyan. Magkano yung ganyan? 35. O 35. Dala-dala lang para marami tayong maano. Ano Gusto mo pa? nito? Ano ba ikaw? Batikulon. Yan eh. Hindi ako kumakain yan. Ayaw nyo. Ano sa'yo, bes? Sige, batikulan ako. Magkano tong bossing? Wala ba kayong TJ? Ito lang. Magkano yung bossing? 35. Same lang yung price. Same lang din. Magka-bossing ka kasi nagano. O sige, isang bossing po. O okay na po yan. Baka naman po ano na kami. Ayos na yan. May free ano na yan, talaba. Ay, may free talaba na tayo. Hindi naman ako makain ng talaba, si Enzo lang. Ito? Pwede daw dito. Ang usapan namin, magtutusok-tusok lang Street food kami. lang Street yun. food. Nauwi kami sa ganito. Si Enzo kasi nung narinig yung may talabang Free talaba eh. Namiss ko na rin kasi magtalaba. Ang Oo. tagal ko na rin hindi nakakapagtalaba dito. Ito na yung pagkain natin. Meron tayong dito dalawang barbecue. Yung barbecue, 35 yung isa. Tapos yung hotdog, 35 din. Yung longganisa, 35. Magkano kayo mga batikolon? Basta naiiba yung price siya, guys. Ito, from 250, naging 230. And then, bumili na lang tayo ng water. Tapos, Yung rice, rice, 15 pesos. At least, mura yung rice. Tapos, bagong lutong bango. Kaya hinihintay natin yung free na Enzo na talaba. O, tara, kain na tayo. Tapos, tinanong ko siya, so kung anong luto nung talaba? Akala ko siya yung ginagawa ring butter o Fresh ginatan. lang yun. Ano lang yun? Fresh na fresh. Akala ko Malabon, ginagata. binabalian lang ng manainit. Hindi nga. Tapos yun na, laban na Ako kasi kagad. sila talaga kumakain Tapos sasaw sa suka na may sibuyas, sili, aso. O, di ba iba yung kinakain namin, pinag-usapan namin, talaba. Sama si ate. Sarap. Sarap ng marinate ko, bangus. Grabe yung bawang mo. Sarap nung daing na bangus na 250 na nagiging 230. Ay, dumating na yung talaba. Sabi ko kay Enzo, bakit ang dami? Sabi niya, konti lang daw to kasi malit daw yung laman. Tingin nga. Alam niyo, ako yung taga Malabon na hindi mahilig sa seafood. Ay, Diba? parang tawag din pala yung itsura niya. O diba? Binalian na nga nila mainit. Oo, binalian. Fresh pala yan. Tapos, Sasaw-saw tayo sa suka. ay, Nagkakanin tayo para masarap. anong lasa niyan? Maalat. Kasi Hmm. hindi ba sa dagat nga kasi di maalat? Ano masarap? Kasi wala siya talagang timple, no? Wala. Kasi suka, parang kinilaw. Ganun yung o. dating. Ako gustong-gusto ko nito. Pinapalisan ko siya ng white onion. Mm. Tapos yung din nila, from talaba akong pinagmamalaki ko yung longganisa. Sarap din yung longganisa, mag-garlic. Grabe. Magkano ba yun sa atin? Ano na yun? Ako may free. Kaya rin, Manalo na ito. yes. Tapos na tayong kumain. It's 6:30 p.m. Mas marami na yung kumakain doon, no? Ayan. Yung mga tusok-tusok ang dami. Tapos meron pala rito, kapag gusto yung parang air condition to, no? Yung mas medyo social siguro yung dating.
Pero kapag sa ganitong mga lugar, mas Ay, gusto ko din. yun. Tapos ang nakain natin ay 550 pesos. Uy, mura na yun. Ang dami rin naman natin nakain. Tapos yan dito rin, ang dami na rin nakatambay. So wala nga tayong sunset. Ang plano namin kanina ganito lang. Yung bibili tayo ng street food, tusok-tusok. Tapos dito tayo kakain. E natakam tayo. Sa Enzo May natakam sa talaba. Talaba na free. Upo lang tayo dito. Nakapwesto na tayo. One of the locals ulit tayo. Ang view natin, Guimaras. Wala talaga. Hindi nga nagpakita yung magandang sunset. Hindi nga namin nakita nang lumubog yung yung araw. Siguro dito na natin tatapusin itong mahabang araw na naman natin. Nakaka-enjoy naman ang Iloilo natin. How's the experience? Actually kasi, baka nga din sorry, baka may nabago na rin kami the way mag-travel. More than dun sa mga popular na tourist spots, mas gusto talaga namin yung yung relax, na nasa local vibe. Ganun, yung the usual nila ginagawa pag nagre-relax na sila, saan ba sila pumupunta, saan bang chikahan, Sabing food tripan. oo, saan ba sila tumatambay. So mas doon na rin kami talaga. So itong Iloilo, sa totoo lang, halos lahat naman dito pwede mong lakarin yung tourist spot. For example, yung doon sa Esplanade, yung Haro. Kasi pag lumipad yung drone, nakikita namin Makikita na Oo, kagad. basta mga yun yung mga 20 to 30 minutes na lakad. Oo. Ang medyo critical lang for us, yung hindi pa kami masyadong sanay. Dito kasi, pasalin-salin lagi ng Yun din yung una naming Medyo na din tayo, no? Nalito rin tayo Oo, that noong time. una. Tapos yung kunyari, isa lang yung pupunta, for example, pupunta kami ng La Paz, 2 beses kami sasakay, pupunta ng Haro, 2 beses, parang ganon. So yun lang yung medyo kami naguguluhan. Pero for sure kapag ka-locals ka na rito, Oo, alam na mo na yun. So ayan, na-enjoy naman natin ang ating Iloilo, ang pagbabalik natin sa Iloilo, and mas na-appreciate talaga natin siya this time. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin Travel vlogs. Bye everyone.